Once again, good afternoon mga ka-groomers. We have here Doc Cyril. So, again, here in Panabo City, no? Panabo City in Davao. So, good thing sa kabisi ni Doc Cy kasi ka-open lang yung bago niyang restaurant. Congrats, Doc. And of course, kumain din tayo ng crab, shrimp, at iba pang seafoods. So again, mga ka-groomers, si Doc Cy is a doctor, a businessman, very, very busy, pero a groomer din, as you can see. So Doc, first question is, kailan ka nag-start sa Goldfish Keeping? Actually, consider pa dyan na newbie. Consider pa ako na newbie. Kasi last year lang ako nag-start. Oh, 2015. You remember the time na nag-show kami? You invited you. Yun yung time na ano? A few months lang yun before since I started grooming and keeping goldfish. Yun yung pero sino yung nag-introduce talaga sa goldfish, Doc? Funny ang story, sir, kasi hindi goldfish ang unang fish na gi-keep namin saka alagaan as pet. Yung first namin na nabili na as pet na fish is an arowana. Medyo. A silver arowana. Ang tawag namin sa kanya, si Cordapia. Bisaya kayo. Bisaya. Si Cordapia. And then, siya nga ang kami magkakapatid kasi since kami, mahilig kami lahat sa mga pets. Maraming mga dogs, mga fish. So, siya ang mother fish ng lahat. Kasi, siya ang pinakauna and then after nun, nagsunod-sunod hanggang umabot sa goldfish. Flower horn pa kami. Marami talaga. Pero may idea na talaga sa keeping kasi nag-arowana, flower horn. So, of course, alam na kung yung basic ng goldfish. Basic na pero iba talaga ang goldfish keeping. Ang grooming. Different, yes. Malaki talaga. May mga differences. Pero sa grooming, Doc, mga 1 year pa lang. Mga 1 year. Almost 1 year. Almost 1 year pa lang. Kasi mga groomers, si Doc yung first nagpa-show dito sa Panabo City last year. And nag-judge tayo dito. And also, this coming October ba yun, Doc? October. Second nila na show. So, kita-kits tayo dito. At prepare nyo yung mga isda nyo kasi may mga prizes eh. At saka kasha. Pero hindi ko na i-mention magkano, baka ma-pressure si Doc. And again, Doc, sa grooming, since pumasok ka na sa grooming, paano mo minanage yung time mo, Doc, as a doctor, as a business person? Paano mo? Medyo sobra na eh. For me is, paano na? Yung nga. Sabi nga nila, how do I keep my time being managed? Kasi, yun, mag-duty, business, so, for me, passion kasi yung goldfish keeping for me. So, kahit gaano ka busy, gaano ka puyat, wala, alaga pa rin. Groom pa rin kung kaya. Hanggat kaya. Pero medyo talaga, Doc, syempre, Monday to Friday office hours lang kasi ako kasi I'm a pathologist by specialization. So sa laboratory kami, office hours, although on call kami within 24 hours. But office hours 8 to 5 or 8 to 5. 8 to 5 tagong, 'di ba? Tagong DRMC. Yes. So anong style mo, Doc, as a groomer nagtatrabaho ka pa 8 ka umaalis ng bahay. So paano mo minamanage yung time mo as a groomer? Usually, before, when I wake up, tingnan mo na yung isda, pakain. Pero maaga talaga. So, around early, siguro 5. 5. Kasi outdoor yung setup ni Doc dito mga groomers eh. So, medyo 5, pwede na, may lights naman. So, 5 a.m. Doc, gising na. Tapos work, and then after work, pag-uwi, balik na naman sa aquarium. So in the morning, Doc, mag-feed ka or before ka aalis or check mo lang? Check lang and then mag-feed. Usually kasi may mga food timers din ako. Yun ang nakaka-help din sa akin. Yung food timer. Alas lahat ng tanks ko. So medyo din para constant din ang kain ng isda. Hindi ba iba-iba yung oras. So at least food timer. Pag-uwi from work, Doc, pag-uwi ng work, water change. Yun na yung trabaho mo. Yes.
So most likely, ilang percent ka nagwo-water change? Everyday ba? Everyday. Everyday, grabe. So everyday, water change. Water change, and then usually 20 to 30% Kasi ito lang yung water laman, change. ito lang yung laman, no. Mali, yeah. konti lang yung mga isda sa Isda. Hindi siya crowded, so no need na for anong ay Under dito parang ang lalaki parang same ano yung tank ng groomer, same lang yung kalaki yung size ng 48 din to. filter. So 48. good thing na nag-invest talaga as share ko lang as Doc Elmer mentioned na mas maganda talaga sa filter para medyo since katulad nyo mga doktor tsaka busy. So kahit siguro mga twice or thrice a week lang nagwo-water change, basta malaki lang talaga ang filter, kompleto sa filter media, healthy talaga ang mga isda. But for you, Doc, everyday. Pero ang ginagawa ko lang, ginasiphon ko lang yung mga dumi nila. And then feeding, mga ilang beses kaya to? Feeding. Napuno. Ewan ko kung makita. Every 2 hours yan. Pero konti lang, minimum lang na drop. Setting niya na drop ng pellets. Hindi yung full kasi pag full siya di nila nakakain. So bacteria na naman. Magtaas ang ammonia. Kasi dalawa lang laman ito, alangan naman, pero every 2 hours mga groomers ang daming nakaset. So complete siya. So again, hindi siya power feeding pero paunti-unti lang pero maraming beses. Sa gabi nag-feed ako ng either live foods or nagla-live ka rin. Paminsan once a week lang usually kung merong stocks, and then chubby din. Chubby, bloodworm. Bloodworms, no? Kaya ang chubby, Gensan pa rin. Gensan. Chubby capital ng Gensan, hindi na tuna capital. Tama. Grabe talaga, no? Kahit sa Luzon, sa Cebu, Gensan talaga. Grabe doon. Anli ang chubby sa Gensan, mga groomers. And then, either live foods or steam egg. Steam egg pa rin. So, pag may time. Ako din nagluluto ng steam egg. Mga secret ba? Baka siyempre si Doc may restaurant na seafood. Kumukuha na. At least pure shrimp ang minimix sa hindi natin alam kay Doc na yan nga sikreto. Then ngayon Doc, since show ngayon sa sa Davao City, may entries ka, di ba? May entries. Yan yung maganda mga konti lang, konti. May 4 na entries si Doc eh. So yan yung maganda mga groomers, kahit may time talaga. So ang importante talaga Doc sa grooming is time talaga. Yes, kasi kung talaga. Pinapakain mo lang, medyo hindi mo makita yung talaga. Yung improvement ng isda, yung growth na kung anong kulang. Kasi pag nag-groom ka, i-adjust mo kasi di ba? I-adjust mo yung kulang sa katawan, kulang sa kulay, ganyan. Pagpakain lang, siguro applicable lang yan sa food. Para lang mabuhay ba? Pero keeping. Pero anong masasabi mo when it comes to the maintenance to? In general, maintenance. Tubig, kuryente, gastos. Siyempre. Alam na ng mga ka-groomers natin yan. Kasali na ng hobby ang gastos talaga. So, which is magastos talaga. Pero for me, hindi ko na iniisip yung gastos kasi passion kasi siya, more of passion. Gusto mo kasi. Even if the mga contest na sinasalihan ko, I'm not really aiming na manalo talaga, ganun. I'm more of camaraderie, yung makakilala ng mga kapwa groomers. Yan yung mga groomers eh. Lumalaki ang industry, marami tayong kilala. Tapos marami kang ma-learn sa kanila. And mananalo ka, bonus. Yes. Pag magka-trophy. So, yan yung maganda. Pero kung matalo, sunod naman. Ganyan lang yun mga groomers. But however, Doc, any tips na gusto mong i-share? Ano ang ginagawa mo sa mga magagandang isda mo dito? For me, ang tips, di naman talaga ako bigatin talaga na groomer, sir. Pero for me, especially, ang mabigay ko na tips for those who are busy like me. No? Marami na kasi mga pumasok ngayon nga groomer na may maganda. Mga kaya pala. Kaya pala. Attorneys, doctors. Marami. Marami. So for me, kung busy talaga,
number one kong ma-advise yung food timer, no, na kasi kailangan talaga ma-feed sila always. And then as much as possible talaga isingit talaga within the day ang pag-group. Isingit mo talaga na tingnan mo, check your fish. Araw-araw ka for me, araw-araw talaga ako nag-water kasi yung parasite pag tiningnan mo lang hindi walang parasite pero meron yan mga groomers. So aside from that, Doc, check yung isda, pagkain nila, water water quality. And then of course, dito ka na tumatambay, Doc, after work. Kasi maraming ilaw ang ganda talaga dito mga groomers. Anti-stress. But ngayon, may restaurant ka na medyo iba. Marami naman din kami doon. So, pag gano'n na lang. So, pumupunta ka lang sa restaurant pag wala ng stocks, gano'n. So, marami pa rin time sa isda. Medyo. Pero wala kang tao, Dok, na salitan kami ng brother-in-law ko, partner ko. So, din sila. Yung sabi mo na nag-groom na rin ng yes. At least may na pero siya, Doc, is konti pa lang yung isda niya. Ito, mga rancho sa kanya. Ito, akin yan. Yung isa sa kanya. Same kayo ng bahay ng brother-in-law? Ito, dito lang. Compound. So, madali lang na. So, at least pumupunta siya dito, pwede na rin. Na lang. Mas maganda may ka na sharing the responsibility. Mga ganon. Kasi mga groomers medyo talaga, may oras talaga. According to Doc Elmer nga, 7 to 10 a.m. siya nag-feed, nag-aantay ng matapos kumain yung isda. So, tingnan 7 a.m. to 10 a.m. dedication talaga sa disiplina. Kung gusto mo talaga, medyo mag-level up din ba? Diba, sir? Gusto naman din natin ng manalo kasi para yung effort natin is bawi naman. Diba? So, anything, sir, to add? Any tips or you want to shout out? Shout out pala sa Team UDGT, United Davao Goldfish Team. So, yun ang team ko. So, our president, si Sir Jovan Pabro. And then mga teammates ko, sila Sir Gelvin, sila Sir Warren, sila Sir Prime. Yun. So sila din yung mga mentors ko kasi. Yeah, so, mga na-content ko na yan, mga groomers din, sabay kay Doc. Sir Joseph Salazar. Yeah, lalo na yan, mga bigating groomer at breeder dito sa Davao. And Doc, baka gusto mong i-advance sila invite sa show. Tama. So, mga ka-groomers, I invite you to join our Goldfish Show, actual Goldfish Show, soon here in Panabo during the Binulig Festival in October. So, announce na lang po namin kung kailan yung specific date. Ipopost ko na rin din sa sa wall ko mga groomers. So, second namin na show na National Actual Goldfish Show. So, again, as I mentioned mga groomers, may cash prize. Surprise yan. For sure, matutuwa talaga kayo pag malaman nyo kung magkano. But again, abang-abang at mag-groom na. Yes. Anything to add? And also, yung kung when you happen to go by here in Panabo, please visit. Yung restaurant natin dyan. Our newly opened restaurant, Hilltop Crabs Buffet, Panabo City. Yung mahilig sa seafood na walang high blood, ha? Once again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.